Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, karamihan ho ng mga Pilipino, mga kabida, ay tutol pala dito ho sa pag-aresto at pagdala ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Doon po sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court po, mga kabida. Ito po ang lumabas na survey mula mismo, mga kabida, sa Pulse Asia, Okay, pinaka-latest survey po nila na ginawa po from May 6 hanggang May 9, mga kabida. Ito, pabasahin ko lang po mga kabida. Itong balita mula sa abante.com.ph. Alright? Posted po ito kahapon lang po, May 26, 2025. Ang sabi po ng kanila pong headline ho dito, mga botanteng Pinoy tutol sa pag-aresto kay Digong. Survey. Ito po. Hindi sang-ayon ang karamihan ng mga Pilipinong botante sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kasong crimes against humanity batay sa pinakabagong labas na survey. Ayon sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong May 6 hanggang May 9, 2025, 58%. Okay take note po mga kabida. 58% ng mga botante sa buong bansa ang nagsabing tutol o disagree sila sa pag-aresto kay Duterte. Alright? Samantalang 26% lang ang sang-ayon o agree sa pag-aresto kay Duterte habang 16% naman ang hindi makapagsabi kung sang-ayon ba sila o hindi. Si Duterte ay inaresto noong Marso at kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court para harapin ang kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs campaign ng kanyang administrasyon. So malinaw po dun ho sa pinaka-latest na survey po mga kabida ng Pulse Asia, na majority ho ng mga Pinoy, okay, ang tutol dun ho sa pag-aresto po kay Digong, na pinangunahan po ng Criminal Investigation and Detection Group. Lalong-lalo na po ito hong kanila pong head na si Major General Nicolas Torre III po mga kabida. Okay? Itong survey na ito ay taliwas po doon sa mga naunang surveys po mga kabida, kung saan po nagsabi na karamihan o majority ng mga Pilipino ay sang-ayon po doon ho sa nangyari po kay Digong, yung pagka-aresto po niya mga kabida noong Marso 11, 2025. Okay? At itong survey na ito, reflection po ito mga kabida doon po sa resulta po ng eleksyon. Okay? Kung saan po ay yung kanila pong discontentment sa gobyerno, ito hong mga Pilipinong botante ay ipinakita ko nila dun po sa kanila pong boto. Kung saan po ay karamihan ho ng mga kandidato ng administrasyon ay hindi ho nakapasok po mga kabida, lalong-lalo na po ito hong sa senatorial race, mga kabida. At dahil ho dito, tila natataranta na po ito hong si PBBM, mga kabida. Marami na pong ginawa hong aksyon at kabilang ho dito sa aksyon na ito hong pag-utos niya sa kanyang mga cabinet members na mag-submit po ng kanilang mga courtesy resignations. Ang buong akala po natin na palitan po niya lahat niyang mga cabinet members kasi doon po sa kanyang podcast, inamin po ng Pangulo, mga kabida, na nararamdaman po niya na hindi po gusto ng taong bayan yung ginagawa po ng gobyerno. Hindi po nararamdaman ng taong bayan yung ginagawa po ng gobyerno. Kaya siguro yun yung naging solusyon po ni PBBM para ho mararamdaman at ma-execute yung gusto ho ng Marcos administration direction ng Marcos administration po mga kabida para ho sa ikabubuti ho ng mga Pilipino at sa ating bansa. Kaya naglabas po siya ng kautusan, okay? Asking
the cabinet members to submit their courtesy resignation. Subalit, halos lahat po ang ibinalik. Okay, meron man pong mga bago pero iilan lang po. Kung hindi ho binalik dun sa kanila pong position, inelevate po. Meaning, prinomote po mga kabida. Okay? So, wala pa rin. Pareho pa rin, no? Yung mga tao ho na naglingkod, for the past 3 years, kung saan po ay sinabi po ng taong bayan na hindi po nila gusto yung ginawa po ng gobyerno, disappointed po ang taong bayan, mga kabida, yun pa rin yung magtitimon sa bawat departamento po ng PBBM administration hanggang matapos po ang term ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, ibig sabihin po, mukhang wala hong pagbabago, mga kabida. Okay? Kaya nga, itong survey na ito, malinaw po mga kabida, yung sentimiento po ng taong bayan, kahit siguro anong gawing pagbabago po ng Marcos administration, talagang hindi po siya magugustuhan po ng taong bayan. Kasi malinaw po Okay? Yung ginawa po ng gobyerno na arestuhin po itong si Digong, mga kabida, malinaw po na hindi po yun gusto ng taong bayan. Okay? Majority, mantakin nyo 58%. Meaning majority po, ng mga Pilipino ang ayaw ho doon po sa ginawa po ng gobyerno. Kahit na po hindi ho aminin ni Pangulong Marcos na wala ho siyang involvement po doon. Pero marami hong naniniwala ho na meron po siyang involvement po doon, mga kabida. Kasi mantakin nyo hindi ho pwedeng gumalaw ito hong mga opisyal po ng gobyerno para ho doon sa arrest ng dating Pangulo kung walang basbas mula sa pinakamataas na opisyal po ng bansa. Okay? Yung pag-surrender po kay Digong doon po sa International Criminal Court, wala hong maniniwala po doon na hindi involved ang Pangulo, mga kabida. Okay? So, yun po. Ano kayang magiging reaction po ni Yusek Claire Castro po dito, mga kabida? Baka sasabihin na naman po ni Yusek Claire Castro na wala yan. 2,500 respondents lang yan. Samantala po ang Pilipinas meron pong 110 million Filipinos. Diba? Baka yun naman pong klaseng linya ang kanya pong bibitawan po, mga kabida. Pagtanungin na po siya ni Eden Castro kung ano po ang masasabi po ninyo, Madam Yusek, na si Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino kaysa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. Diba? Yun yung itatanong talaga. Sure po ako, ni Miss Eden Santos po, mga kabida, kay Yusek Claire Castro, Ito po ay babala po, mga kabida, sa Marcos administration. Kung may gagawin man po sila, nakahalintulad po sa nangyari ho kay Digong. Kasi may mga rumors kasi, mga kabida, na uubusin daw itong mga Duterte, Okay? Ipapadala doon po sa International Criminal Court at maging yung kanila pong mga kalyado. Kasi kung maalala po ninyo, mga kabida, meron pong binitawan na salita ito hong si Vice President Sara Duterte at maging ito hong si Amy Marcos, na meron daw siyang nasagap na balita, na siya po ay kabilang doon po sa iniimbestigahan ng International Criminal Court. Okay? In connection pa rin doon po sa war on drugs, okay, ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung extrajudicial killings po, mga kabida, sa Davao City. Okay? Ibig sabihin po, mga kabida, na kung ano pong nangyari po kay dating Pangulong Duterte, posible hong mangyayari po yan, kay Vice President Sara Duterte. Okay? At itong survey na ito, paalala lang po ito para ho sa gobyerno, sa Marcos admin, na kung ano po yung gagawin ho ninyo kay VP Sara, talagang magagalit na po ang
ang taong bayan ho, mga kabida. Kasi dito pa lang kay Digong tutol na po sila Okay? Yung kanila pong galit po ay ipinakita po nila doon po sa balota. Ipinaramdam po nila mga kabida doon po sa balota, no? Nung katatapos lang po na eleksyon. Okay? Now, kung gagawin po ng gobyerno, ito kung ginawa po nila kay Digong, kay Vice President Sara Duterte, o di kaya sa makalyado po ng mga Duterte, mga kabida, tingnan na po natin kung ano po yung mangyayari po, ano? Okay? Kung galit man yung mga tao, mas magagalit po ang taong bayan sa gagawin po ng gobyerno, mga kabida. Laban po dito sa mga Duterte. Kasi malinaw po Okay? Yung impeachment trial po, wala na po yun. Kumbaga, tingin po ng mga taga-administrasyon po doon, hindi na talaga uubra. Kasi alam po nila na hawak po ni VP Sara, mga kabida, yung numbers dyan po sa Senado, So, posible yung plan B, okay? Ito, hindi po sa akin ito ito lang ang haka-haka po, ng mga netizens at maging ang mga experts po, mga taga Duterte camps, Ang posibleng plan B po dito, ito yung International Criminal Court involvement, mga kabida. Kasi kung malala po ninyo, mayroon pong isiniwalat ito kung si Bato de la Rosa, lately lang po, na andito raw sa Pilipinas ito kung mga investigators mula sa International Criminal Court. Dyan po daw sila nakabilit sa isang hotel dyan sa Pasay City, Okay? At sinabi po ng senador na pinatawag daw nila yung mga ex-police officers, yung mga retired, okay, na posible hong may kinalaman doon po sa war on drugs ng dating Pangulo. At sinabi po ni Senator Bato, tinatakot daw ng mga taga-ICC, mga kabida. Okay? So, yun po. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata ko dito. Basta tayo po ay magre-react lang po tayo kung ano po yung mga balita po, mga kabida. Ayon po sa nararamdaman po ng taong bayan, mga kabida. Okay? Para ho sa inyong mga komento at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.